I move to approve on second reading Senate Bill number 2432. I so move, Mr. President. Is there an objection? There being none, motion is approved. Habang buhay na pagkakakulong, isa yan sa mga parusa sa ilalim ng panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na layong masampulan na ang mga smuggler at iba pang nananamantala sa agri-fishery products. Dito, itinuturing na rin bilang economic sabotage ang hoarding, profiteering at kartel ng agricultural products gaya ng gulay at bigas kung ang halaga ng masasangkot na produkto ay aabot ng 1 milyong piso pataas. Layon din itong bumuo ng isang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na tututok sa paghabol sa mga sangkot sa agricultural smuggling at economic sabotage. Sinabi noon ni Senator Cynthia Villar na sponsor ng panukala na tinanggal na sa Bureau of Customs ang kapangyarihan na magsampa ng kaso dahil sa umano'y conflict of interest. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong, may kaakibat din itong multa na 3 beses ng halaga ng ipinuslit, hinord o sinamantalang produkto. Kung government officer o employee ang sangkot, hindi na ito makakabalik sa pag-upo sa public office at hindi na rin makakakuha ng financial benefits. Noong Setyembre, sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala, habang sa kaparehong buwan din ipinasa ng Kamara ang bersyon nito ng panukalang batas. Sa budget deliberations noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA sa pamagitan ni Senator Villar na mayroon ng isang large-scale smuggler ng sibuyas ang naaresto ng mga otoridad. Si Senator Amy Marcos, hinimok naman si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na tutukan na ang paghabol sa mga smuggler sa bansa. Yung number 1 talaga, hulihin yung mga smuggler. Pigilan na yung mga photo-op at saka yung pagre-raid ng mga legal. Pwede ba magkaso na tayo at talagang hulihin yung smuggler ng puspusan? Kasi nakakalito na yung legal na importer, siya na rin yung smuggler, siya pa rin yung gag-i-inspection at nagdedeklara na may shortage. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, sinabi ng kalihim na bineberipika na ng kanyang bagong intelligence unit ang mga smuggler na pinangalanan ni Pangulong Marcos Jr. at posible anyang simulan ang paghabol sa mga ito pagpasok ng susunod na taon. Jorgin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.